Question for all. Yes, Ike's. Anong pet animal ang gusto mong magkaroon ka and why? Hindi counted Hmm. dito yung current na pet na Oo, meron ka. hindi counted kung Sige. anong kung may pet kang ano ha. Sige. Wala na kahit daw hindi na pwede dumaan. Government employee. Ayaw ko ba una? Hindi yung Wait ingin. lang kasi ang yung background mo dan eh. Ay, okay lang yan. Part niya ng production. Wait lang. Maingay ba? Sino nga? Anong narinig Ayan. nyo? Ayaw ko parang kami nasa ilalim ng tren. Mamaya, sige, meet ka muna. Okay lang yan. So anyway, Sige, sige, mauna I'll muna. go first. Mauna si Erica. Okay, sige. Ako si Ike's at ang pet animal na gusto kong magkaroon ay golden retriever. Aso. Super, yes po, may comment ka. Wala. Ang cute-cute lang talaga. Parang ang huggable masyado kasi ng golden retriever and very masunurin talaga sila. So, but yeah, any aso. Gusto ko talaga magkaroon ng aso but medyo may restriction kasi yung mom ko tsaka yung pamangkin ko medyo allergic sila sa mga animals. Kaya, ayun. Allergic in health reasons or in patience reason? I think both. I think both. More than the health reason, I think both. So, yeah, Ayan. that's for me. How about our guest? Yes, we have a guest Yes! today. Yes, ang ating guest na merong massage chair sa kanilang bahay. Okay, Dan. So, ikaw naman, ano naman yung pet na gusto mo magkaroon ka? Kambing. Wow, why not? Why? Gusto ko. Why? Parang hindi sila masyadong maingay. At saka hindi sila masyadong ang tawag doon, yung high maintenance. Kasi 'di ba, yung mga aso kailangan paihiin mo sa labas o kaya may mga yung mga may mga pagkain na bibilin. Ayun, mga damo lang, 'di ba? Yung mga kambing, damo-damo lang. Pero Dan, Tsaka nakita ko yan sa TikTok. Pero Dan, Nakita Ay, ko sa okay. TikTok. yung kambing naman, hindi mo naman kailangan paiin sa labas kasi nasa labas na siya talaga. Yun nga. Kaya low maintenance sila. Yeah. Pero ang ano nun, no, yung kambing, na-pressure tuloy ako sa sagot ko. Manok na lang yung akin. Well, ako si Pot at ang gusto kong magkaroon na alaga, specifically, Shih Tzu. Kasi ewan ko, parang isa sila sa mga, naman, napaka-generic na pet siya sa household talaga eh. Pero parang feeling ko, iba talaga yung Shih Tzu. Parang maliit siya na mahabang buhok, tapos makukulit, or malambing, ganyan-ganyan. And lagi ako naiinggit sa may mga Shih Tzu, ganyan-ganyan. Tsaka gusto ko lang din i-shout out si Regine Caday na ever talaga na totoong promise niya na bibigyan niya ako ng anak ng aso niyang Shih Tzu. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. Yeah. So, yun lang. Bakit ang aga ng shoutout at ano na ba? Mag-FO na Hindi ba? nga shoutout sa mga ng loob yun eh. Or reminder, yung Shih Tzu ko. Reminder. Okay. So, well, ba't ko nga ba tinanong kung ano yung natin? Kung ano yung pet animal na gusto mong magkaroon ka? Siyempre, if meron tayong fave pet, meron din tayong Hate pet? hindi. Ay, Pet hindi. peeve. Oh, pet peeves. Ano ba ang Mali, pet pinasok ko peeves, lang talaga Ike's? yon. Ay, thank you for that wonderful question po. So, ang pet peeve, as per Zipia.com, hala, nag-research si Akla. Okay. So, ang pet peeve daw, it is something that a particular person finds annoying. So, kaya siya tinawag na pet peeve because it comes from the word peevish or peevish, which means spiteful or bad-tempered. Tapos yung pet, kasi diba, if it's a pet, it refers to something that we nurture. Pero this time, it's like a nurtured annoyance. Kaya siya pet peeve. Mm. Oh. Ganun, ang haba pala niya, no? Dati ang pagkakaintindi ko
Ang pagkakaintindi ko lang sa pet peeve is yung naiinis ka dun. Ayoko nun, pet peeve. Ay, Pero taray, may mas ginamit na deeper lang. meaning pala siya. Wow. Yeah, so may deeper meaning ang lahat ng bagay. So okay, so for today's episode, so yun nga, pag-usapan natin ang ating mga pet peeve. Naalala ko lang to, segue kwento. Kasi kanina magkausap kami ni Dan. Sabi niya, anong topic? Sabi ko, pet peeve. Sabi niya, ang pet ko lang ay aso at pusa. Ang tanong mamaya. Akala ko yung peeve is favorite. Favorite, pwede din. O, diba? So, anyway, let's share yung mga natin, mga pet peeves natin sa buhay. So, I think we all have 3, but if you have more, feel free to share it later. So, I'll go first. Wait lang, may time limit. If you have more, take it yourself. Keep it to yourself. Keep it to yourself. Pero go na, Ike. Okay, sige. Ako, ang first pet peeve ko ay, oh my God, feeling ko narinig yun na to at hala, totoo, pet pot. Ilabas mo yung pet mo, pot. May si Dan, oh, hello. Ayan na. Ay, Wala. oh. Labanan na. Ito ang pet peeve. Ito ang pet Wala peeve akong- ko. Nakakaya wala akong pet. But anyway. Ang first pet peeve ko is yung mga taong pag tinanong, saan ka kakain? Tapos ang tugon, Tugon. Ikaw. So, bahala. ikaw bahala. O kaya, kahit saan. Ano gusto mong kainin? Kahit ano. Diba? Nakakairita yung ganun. Well, actually, kaya siya nasa first ko. Parang medyo light pet peeve lang siya. Cause before, sobrang ano ko talaga yun. Sobrang ick ko talaga yung kahit saan, kahit ano. Tapos after nun, may comment na, ano ba yan? Ba tayo dito? Dapat nagganyan na lang. Oh, Ay, yung may mga side comment pa. Diba? wag Kahit ako. tinanong kita kanina. Tama. True naman. Diba? Ayoko yung mga ganong, yun nga, medyo nag-lie low na ako doon because I believe and I have understood na some people are really up for anything. Like, may mga tao talagang kahit saan mo dalhin, kahit anong kainin nyo, okay lang. Pero yung may mga comment after, ay, yun yung masarap tampalin. Charot. Or yung mga tipong ayoko lang kasama na, umuwi na lang tayo. Oo, yung mga ganyan. So, that's for me. Wala tayo name dropan dito kung ayaw nating mag-away-away yung lahat. Ikaw naman, Dan. Ano naman ang first pet peeve mo? Light lang. Pwede ang naman light- hardcore agad. Sige, ang hardcore natin ngayon ay yung mga umaangal na mahirap sa mga bansa, nanakawan, pero mga DDS at DDM. Umpisahan na natin ito. Charot. Mute po, mute. Hindi po. Mute. Guess lang din po ako. This is question for all with Dan. May explain further, Dan. Ay, mamaya na lang. Sige. Meron kasing yung mga nakakairita kasi talaga sila. Kasi parang hindi nila ma-figure out na yung dahilan o yung dahilan ng same lang naman yung nararanasan nila sa bigger picture ng bansa natin. Kunwari, yung kapitbahay namin, nagpapautang siya pero hindi siya nababayaran. So, tas nag-emote siya sa Facebook na nabayaran niyo naman ako, ganun, ang hirap-hirap na nga ng buhay. Nangampanya ako sa inyo at BBM ka, sinigaw-sigawan mo ko, tapos ganyan ka. So, dapat proposan ko sana siya ng deserve. We are Sa true naman yun na napupuna mo yung kung saan ka lang apektado. Pero pag hindi ka apektado, parang wala ka nang pakialam for all. Parang ganun. So, yan isa sa mga pet peeves. That's a hardcore pet peeve from Dan. So, ako Hindi, naman. mababaw pa yun. Ang mababaw pa yun. O, alam mo, Dan, feeling ko hindi pet peeve ang tawag doon. Ang tawag doon ay vindication. Tama ka pala. Hatred. Pero yan. Ikaw po, what's for you? Sa akin, so ito medyo hindi to mga hardcore itong sa akin. Pero
isa sa mga simpleng pet peeve ko na lagi ko 'tong sinasaway din sa iba, is yung yung iba na kunyari, kumakain ng chichirya or ng candy habang naglalakad or ta's bigla nilang itatapon kung saan. Naiinis talaga ako dun sobra to the point na minsan pinupulot ko. Pero hindi lagi, actually hindi naman ako gano'n kabait or pinapapulot ko or pagka kilala ko siyempre papapulot ko ganyan. Ewan ko nakakainis talaga yung nagtatapon kahit saan, basta-basta lalo na 'pag kasi ako kahit yung toothpick sa mga pre-taste ganyan-ganyan, 'pag hindi available yung tapunan nilalagay ko lang muna sa bulsa ko. Parang kasi little things ganyan-ganyan. Hindi naman sa perfect ako, pero lagi ko yung sinasaway sa mga especially sa kapatid ko, kay Shan, kay Winkle, ganyan-ganyan. Kapag yung mga tipong lalo na yung yosi dati ni Winkle, naiirita talaga ako pagkatapos niyang mag-yosi itatapon 'pag nasa kami, biyahe kami, gano'n. Tas sila siya na pagkatapos kumain, magugulot ako parang mag-a-attempt na itapon sa bintana ng sasakyan or kung saan. Pinapapulot ko talaga or pinapalagay ko muna sa bulsa kasi yun nga, alam mo, ang dami na ngang basura, Alam mo yun isa yan sa mga actually naniniwala ko na number one, isa sa yan sa mga pinaka-top na problema ng bansa natin. Especially nung nagpunta kami ni Dan tsaka ni MJ dun sa parang garbage chuchu ganyan-ganyan ng Mad Travel. Grabe dun ko na-realize na bukod sa hindi ako para sa ganong outreach, yung basura sobra talaga. As in, dun ko na-realize na kailangan talaga natin ng matuto kung paano mag-segregate ng basura at saka kung paano itatapon yung mga basura, gano'n. Yun lang. Ang bait ko 'no, charot. In fairness, na-segue yung lakad yung lakad yung tatlo Yeah. But true true naman. So, next round, sige ako, ito medyo medyo recent lang 'tong nauso na nag-trending na anong tawag dito, parang expression. Pero sobrang unang narinig ko parang nabubwisit na ako. Ano yung for the at saka yung person, yung like for the pagod First. ang person. Ayaw ko talaga, ay my God, naiisip ko pa lang siya nairirinig ko pa lang siya sa isip ko, Para sa aming kinikirabutan na Gen Z ako. kasi yun. Para sa aming mga Gen Z lang yun. I think remove mo na talaga si Dan sa conversation. Pero Ice kasi for the fun din Sorry, kasi ako. For the fun din kasi ako person din ako. Pero yeah, I mean, hindi ko naman kayo gina-judge kung ginagamit yun. Pero ako lang talaga, personal pet peeve ko talaga siya. Especially kasi ngayon na I think we can all agree since Dan na started na maging political yung conversation. Meron talaga tayong educational crisis. And yung paggamit kasi ng mga ganong term on a daily basis, o diba, sound matalino, charot. Yung paggamit kasi hindi siya Yeah. talaga nakakatulong kasi nami-misuse yung for context diba? For the parang, context. for the ayoko na. Naiinis for the parang nung naisip ko kasi siya, ano ba yung ibig sabihin ng for the? So, literal na for the pala yung ibig sabihin nun. Pero kasi nga, parang instead na matulungan nating ma-enhance yung communication skills sa mga tao ngayon, nagde-decrease pa. Sa mga Diba? person, no? Oo, ng mga person. Person. Ay, may Meron bago tayong pupulutan. Ano yung bago? Si OA. COA. Ano? Stay tuned of account. Si OA. Ha? Hindi nyo alam Ano yun, yun? Hindi OMG. pa. Hindi pa Ala, dumadating sa Di pa- Makati. ganun. Sa ano pa na? Sige. Si OA naman. Si OA. Si OA naman. Yung mga pag nagre-react ka, ay, OA, si OA naman. But Ay, it's hindi ko not F. nakaka-gets. Charot. It's Nga, not for hindi. the. Ayun, yung F, ano ba yun? Yung FP. COA. Anyways, that's a language, that barrier. That barricade. The But yeah, barricade. so yun lang naman for me. Ikaw, Dan, anong next pet peeve mo? Kung kumapit na tayo, mukhang mas matindi. Ako ano lang, hindi, light na. Pababa na tayo. Pababa na Hindi, tayo. ako ano lang, connected siya dun sa pet peeve ni Pot. Pero kasi, usually na-encounter ko siya sa mga coffee shops. Kasi, di ba, work from home na rin ako. So, minsan, parang every now and then, or every week,
lumalabas kami sa coffee shop para mag-work doon, gano'n. Tapos may mga bata-bata na nakiki-dine in, gano'n, na for here, gano'n, gano'n. Tapos, yung mga pinagkainan nila, okay lang naman sa akin na yung mga platito, mga gano'n, ilalagay mo lang diyan. Okay lang 'yun kasi kukunin naman talaga naman ng mga waitress 'yun. Pero ang hindi okay sa akin yung mga disposables nila, mga disposable na kunyari milk tea, disposable na na kapihan, na cup. Hindi nila dinadala, hindi nila pinatapon kahit sa sobrang lapit lang nila. So parang yung ugali nila sa kunyari sa labas na tapon lang ng tapon, nadadala rin nila Sa sa loob. sa loob na dapat kasi parang i-treat mo yung lahat ng pupuntahan mo as your house or Yes. hindi mo dapat siya kinakalatan. Parang gano'n. So lahat yun, dati sobrang ako niyan, sobrang yung mga bata-bata pa ako, ay matanda na. Si Ford. Ikaw lang yun, ah. Yung mga bata-bata pa ako, hinahabol ko talaga yung mga bata na yan na Miss, Ay, may naiwan naghahabol ka. ka? Ate, oy, Miss, yung kalat mo naiwan mo. Ganun. For the tapang. Oo. Siyempre, tayo, lalaban tayo. Pero ngayon, tinititigan ko na lang. So, chinichismis ko sila. For Sabi the ko, tapang ang next, person. report ko sila dun sa mga, sa cashier, sa mga service crew. Yung mga batang yun, next time, parang sabihan nyo na parang, kahit hindi nyo nakalagay na clean as you go, mag-clean. Yung mga ganong mga bagay, simple things na dapat natatandaan ng kahit na sino. Gano'n, nung naiirita ako sa mga. Thank you so much, environmentalist dad. Punta naman tayo sa next panel natin. Joke. Pero meron akong unang question kasi matagal na talaga 'tong question sa sarili ko. Ano ba talaga ang tama? Claygo o Kaygo? Claygo. Sa'yo, Dan? Claygo o Kaygo? Ako, hindi natin dapat pagtalunan kung ano ang tama or mali. Hindi kasi Diyan charot lang. Pero kasi dati talaga na-correct ako diyan. Sabi ko kasi Kaygo, tapos sabi niya, "Hindi yan Kaygo, Claygo yan. Kasi clean as you go." Tapos sabi ko kasi ako kasi nagtrabaho ako sa Jollibee, tapos ang nakalagay dun sa Jollibee is Kaygo. Tsaka sabi kong ganyan, bakit yung iba tagi-isang letters tapos yung clean kailangan dalawa? Dapat Kaygo, hindi Claygo. Kalokohan, parang gano'n. Pero mabalik tayo dun sa dahil galing ako sa food industry, nagtrabaho ako sa Jollibee, so naiintindihan ko yung gustong i-share ni Dan, and siyempre yun nga, kahit part ng trabaho ng service crew na linisin ang table niyo, simple things, 'di ba? Kahit ayusin mo lang. Anyways, ang pangalawang pet peeve ko is, para 'tong hindi naman 'to basta regarding lang sa work or regarding to sa personality din talaga siguro ng tao, is yung mga taong nagrereklamo agad kahit hindi pa ginagawa yung trabaho. Like meron kaagad siyang say na eto yung gagawin natin, ta's meron kaagad siyang sasabihin na, "Uy girl, try muna natin," 'di ba? Parang gano'n, "Ayusin muna natin or tignan mo muna kung kaya mo o hindi." Mga gano'n yung, basta naiinis ako dun sa bawat kilos may irereklamo, bawat ganito may irereklamo na hanggang dun na lang ba tayo sa parang nawawala na yung pag-try or yung effort na nagiging kailangan convenient na lang para sa'yo. Parang rin 'to sa perspective ng ibang tao na medyo yung konseptong you know what you deserve, naabuso. Kasi nagiging instead na deserve is nagiging siya, overprivilege ka na to have this for you. Na kailangan ganitong gusto ko. Parang sa trabaho, ito kasi yung gusto kong mangyari, ito yung deserve ko. Parang try mo muna, parang nasa work environment tayo. Ako specifically kasi yung point ko dito is yung sa mga nagtatrabaho. Kasi siyempre, as din, medyo may mga hawak na tao, kapag may tinuturo ako, ang dami kaagad say na, "Ay, start muna tayo girl. Gawin mo muna yun ng 1 week bago mo sabihin sa akin hindi mo kaya." Mga ganong level.
So, naiirita pa ako dun. Tapos pag sa work, na call out ko kagad na, tsaka nareklamo. Gawin muna natin, ha? Try muna natin. Ganun. Yun lang naman. Yun lang na siya kasimple. Yung may mga HR concern po, window 4 lang. Yes. Pakita lang po Ay, ng ID. window 5 po. Window 5. Window 5, window 5. Di ba may reklamo dyan? But yeah. Okay, Okay, Ike. sige. So, for the third, ulit-ulit tayo. Third round. Okay, sige. Ito na yung, I think, may name drop ako this time. Oh my Kasi God. nandito siya. Kasi nandito siya. Wait lang, Guilty. tataas na kami ng kilay ni Dan kasi hindi namin Kilay? alam kung sino sa aming dalawa. Oo, sino sa inyong dalawa? Okay, sige. Ang third ito talaga yung pinaka-pet peeve ko ever since. Yung mga nagme-message ng name lang. O kaya, hello. Alam na agad. Sorry. Yung, sorry agad. Guilty agad. Sorry. Hindi po, Dan. Ganito kasi yung mga, ganito kasi yung scenario, Dan. Magte-text na, magme-message lang ng Ikes. Tapos walang anything. Papakabahin ka pa. Merong mga araw, syempre, parang, ano ba po? Minsan nare-reply ko na lang sa kanya, context. Tapos may question mark. Kasi dapat may follow-up na context. Kung hindi mo sasabihin ng buo, make sure na may follow-up talaga siya para hindi naman pabitin. Ganyan. So, yes, ipot po yun. For the noted to, for the noted. Gamit na day. Pero yeah, hindi na naman din actually support. Parang yun lang. Kasi syempre, nowadays, ang dami nating ginagawa, dami nating nangyayari. Kami natin iniisip. Dami nating iniisip. May mga dumadagdag pa. So make sure kung may mga ganun kayong friend, follow up nyo kaagad o kaya i-message nyo na ng buo para hindi na mag-aanuhan. Para ka na, may inbox zone ko na pag ayokong reply at charot. Alam niyo ba yun? Yung inbox zone. Inbox At zone. whatever. Oo, Yung PM zone, ganyan. Ilong press zone. Pag Oo. iPhone. Long iPhone. press zone. Long press Ay, ayoko zone. talaga replyan. Sige, carry muna. Pero yan for me. Ikaw, Dan. Ako, pag I-share ko lang din, kapag may nag-message sa akin ng pangalan ko lang, hindi ko nire-reply. Sin lang. Oh. Bahala siya dyan. Dan. Bahala siyang Iba pag ganun talaga. lang, ay, hindi kita re-replyan dyan. Dahil sabihin mo kung anong pake mo. Tapos meron pang parang previous, co-work ko. Nagme-message siya sa akin ng kasing nagpapatulong about sa payroll nito ng gano'n ng ibang company, ng ibang Tapos nagkatanong siya, Dan, gano'n lang. Tulong. So, kailangan, sabihin mo na agad. Pero hindi kasi sinasabi, sabihin mo na agad. Sin lang kita dyan. Bahala ka dyan. Sin lang. Suplado. Suplado talaga ng person. Mga person. Suplado ang person. Sige, go. Siyempre, hindi yan ang pet peeve mo na pangatlo. So, yung pangatlo ay medyo madalas kong nakikita sa Facebook. Ay, hindi ko. Akala mo sabi ko sa amin, Erica, ready ka na. Kasi baka isaod sa atin. Madalas ko nakikita sa Facebook post. Lalo na nung pandemya. Kasi wait lang. Ito ba yung may feeling happy? Yung mga hindi ganyan. Ang mga nilalagay salamat kasi mahal ako ng Diyos dahil pinaggaling ako sa COVID-19. O kaya salamat at niligtas mo ako. Yung mga ganon. Kasi para sa akin, parang napaka-insensitive. Naiirita talaga ako sa mga ganong post na kunyari si Chinkitan nag-post siya, 'di ba, nung nakaraan. Ay, ko talaga yan. Sabihin ko talaga kasi nairita ako sa kanya. Si Chinkitan nag-post siya nung kasi sabi niya, I was supposed to go to Israel. Pero sabi niya, Jesus saved me. Kasi nagkasakit siya kaya hindi siya natuloy sa Israel. So yung natuloy sa Israel hindi masyadong mahal ng parang yun yung pinapalabas. Parang mas above ako sa inyo kasi ako yung nailigtas. Parang ganon. Same din siya nung
Same din siya nung mga post na naiirita ako sa Facebook na lalo na sa COVID kasi doon talaga yung sa COVID na meron pang salamat kasi nailigtas ako ng Diyos, mahal pa rin ako ng Diyos kasi pinagaling ako sa COVID, hindi ako namatay. Girl, paano pag nabasa yon ng namatayan? Maiisip niya na yung asawa ko namatay sa COVID, hindi ba siya mahal ng Diyos? Hindi ako madasalin na gano'n, pero parang siya, insensitive para sa akin na mag-post ka na gano'n. Pwede kang magpasalamat na lang na, salamat kasi ako gumaling ako dito, pero wag mo parang hindi mo siya dapat i-compare na mahal ako ng Diyos kaya ako pinagaling. Yung mga gano'n, doon ako naiirita. Di ba medyo heavy na tayo? Medyo. Mm. Wala nga ako ma-joke. Actually, ako may magjo-joke ako dito. I think that's why our 700 our very own 700 Club was formed because luckily wala kaming ganong Yeah. nakikita sa feed kasi filtered na po ang Yes. ating You're a member ako kasi ang founder ng 700 Oo Club. nga, member ako. Every year nagre-renew ako. Before the Diba? year ends, talaga ako. Pag lumagpas Nag-a-assist ako ng ng mga 700, medyo may na tayo doon na may meeting na. Oo. Ako kasi dumami ulit. Kasi Dumami. nung kampanya, kailangan ko mag-add ng Sa bagay. Ano naman yun, may Kasi- exemption yan. Kasi nandun naman sa bylaws ng 700 Club na kapag about kay Lenny, yung mga friends, hindi siya counted. Ang mga counted lang natin dyan yung mga outside friends at kamag-anak. Pero pag Lenny, automatic, hindi siya counted. So, feeling ko naman pasok pa rin kayo sa ating 700 Club. Yan. But that's a very magandang point. Yung kay Dan. Kasi very true Actually. din talaga siya. Yung parang, yung iba naging ikaw talaga na naman yung bida sa bida-bida. Pero yung iba kasi gusto talaga sila yung maging bida sa istorya ng buhay talaga nila. Parang gano'n. Which is, wala. Pero, may comment lang ako actually. Ito ay, lang ha. Kumbaga, coming from someone na may ganyan din namang Experience. perspective, not experience, but perspective. But, kasi di ba parang, what if hayaan mo na lang siya? Like, that's the way na gusto niya parang yung in their defense. Yun yung way nila ng pagpapasalamat. So, although kasi parang ngayon kasi ang dali ng pansinin lahat because may social media. Lahat may access to everything that you say, anything that you have to say. Diba? But what if, kung hindi mo gusto yon, scroll na lang. That's still our pet peeve, pero 'di ba, scroll na lang. Kaya Yeah, unfriend mo na lang. O I kaya agree with I agree with Ike. Yung for the scroll na lang tayo, no? For the scroll. Anyways, ako yung yung pangatlong pet peeve ko, medyo connected pa rin to dun sa parang napag-usapan natin yung sa food service, yung kay Dan, ganyan. Medyo connected siya dun kasi actually ito yung number one pet peeve ko since galing din naman ako sa food service industry. Galit na galit, hindi lang ba sa ayaw galit na galit ako dun sa mga taong food service shamer or service person shamer. Yung mga tipong, kunyari, nagkamali lang ng order or medyo matagal yung order, pero kung makapagsalita ka dun sa tao, parang ikaw yung nagbayad ng buong sweldo niya. Yung mga ganun. Kasi meron kaming isang friend din. Pero ito, yun lang naman yung part na ayaw ko sa kanya. Pero lahat, kahit sila ultimo kapatid ko pag nakikita kong mandun na siya, malapit siya sa borderline, parang iba na yung level ng tono ng boses siya sa food service na nag-serve sa amin. Service crew na nagsaserve sa amin. Sinasaway ko talaga siya agad. And lagi sabi ko nga lagi kayo dapat mabait sa mga food handler natin. Kasi syempre hindi rin natin alam ang mga magic nila. Pero bukod doon is kailangan mong irespeto din sila as a person din. Kasi customer ka lang naman at hindi ako naniniwala dun sa customer is always right. Ganon. So, kailangan yung respeto mo sa kanila is same lang din. Ako kasi kahit nga, sa mga service crew, hindi boy or miss ang tawag ko. Ang tawag ko kay sir. Lagi ko sinatawag, ina-acknowledge as sir pa din. Para
Parang nasanay ako sa gano'n. Hindi lang 'to sa food industry, gano'n din 'yun sa mga apparel industry or sa mga transportation, kung ano. Lahat ng nagtatrabaho na binibigyan ka ng service, actually dapat ikaw nga dapat yung mas mabait sa kanila. Kasi technically, ikaw yung may kailangan sa kanila. At hindi ako naniniwala na ako yung nagpapasuweldo sa'yo or wala kang susweldo kundi dahil sa'min. Hindi, kaya sila may sweldo kasi nagtrabaho sila. Kasi nagsipag sila, pumasok sila nung araw na yun. Kaya 'pag may nakikita talaga akong friend or somebody na ganyan-ganyan, hindi ko naman technically kino-call out agad, especially kapag di ko close. Pero 'pag friend kino-call out ko. Pero 'pag gano'n nga, 'pag iba na yung level ng tono ng boses mo, nananaway na talaga ako. Pero siyempre may ano naman yun, parang may reservation naman yun. Katulad na lang nung nangyari sa'min sa Dillingers, ayan. Name drop tayo sa Dillingers. Wala naman kasi talaga kaming reservation sa Dillingers nung nagpunta kami. Pero yung trato sa'min dun is dinala kami sa may back area na walang tao talaga literally. Tapos yung lamesa namin is bar table, yung magkapantay yung chair tsaka yung lamesa, gano'n. Tapos binigay lang sa'min yung menu ta's umalis na. So gano'n, walang parang may shaming na nangyari or something. So ginawa na lang namin nila MJ, nag-walkout na lang kami. I mean, umexit na lang kami, kumain na lang kami sa ibang lugar. Pero yun, food service and hindi, service crew shame, gano'n. Yun ang isa sa mga number 1 pet peeve. Daming sinabi. Hindi, okey lang yun. Pero ikaw ba po, ito scenario, what if ito puwede din kunwari magkakasama tayo nila Dan, tapos kumain tayo sa isang fast food chain na ang icon ay bubuyog, charot, Jollibee. So, kunwari kumakain tayo sa Jollibee, tapos yung kabilang table natin maingay, mga kabataan, charot, "Uy, older tito-tita na." Tapos makalat sila, hindi sila klego, at the same time hindi man inaaway, pero medyo dine-disrespect nila yung crew. Like, "Ano ba, dun ka na." Ta's parang, alam mo yun, I think it can happen, eh. Hmm. Especially na anong gagawin mo? Videohan mo ba or sasabihan mo ba yung mga bata, pagtatanggal mo ba yung crew? Ako super depende ako parang may leveling ako. Pero ang pinaka-choice ko diyan 'pag sa ganyang, eksena is to comfort the crew after. Yun, kasi ayoko din naman manghimasok dun sa eksena nila agad-agad. Kung maingay man sila o magulo or disrespectful man sila dun sa screw tuloy, sa crew, eksena nila yun. Tapos hindi ko din kasi hilig mag-video. Kasi din yun, may kaso yun, 'di ba, may kaso yun or din, ayoko din silang basta-basta i-shame lang din, kahit gano'n. So ako dun, after that ako madalas ko naman din ginagawa yun, after the scene na lang ako kadalasan and then kakausapin ko yung crew like, "Hayaan mo na yun, okey lang yan, wag mo na lang pansinin." Or ibang comfort pa na, "Okey lang yan, 'di ka nagkamali," ganyan. And to be honest, ilang beses ko na ring nagawa yun, na dun sa disrespectful na tao hindi ako duma-direct sa kanya. Dun ako duma-direct kung sino yung naging apektado. Yeah, that's my answer. Ikaw, Dan? Ay, ako lagi ko iniisip na social experiment siya. Charot! So hinahanap mo kaagad yung camera? Yung camera. Wait lang, asan ang anggulo dito ng ako, papakita ko sa mga entremetida na kung paano yung treatment ng tamang treatment sa crew, gano'n. Na dapat mabait ka, parang gano'n. Pero parang hindi ko i-verbalize na, "Uy, yung kasi sinasabi ni Pot na iko-comfort mo siya." Pero i-make sure ko na yung treatment na next treatment kay na bardagul na crew ay maganda, Mm. na mabait ang customers nila, na iyon ay rare lamang at Yes. sila ay
aalis din at wala silang ambag sa buhay na crew. So ganun yung sa akin, ganun yung treatment sa akin. Very mabait kasi feeling ko may social experiment siya. Charot. Sige, mag-back to you tayo. How about you experience the same situation, Ike's? Ano ang gagawin mo? Ito ang camera. Naku! Mag-ano ako, magsha-shades ako. Tapos, uupuan ko yung mga, natuupuan. Pero, hindi kasi dati, parang ako, alam niyo naman, medyo maldita talaga ako. Medyo medyo pangarap ko magkaroon ng ganong eksena. Before pa yung Amalayer Keme. Yung mahilig, oo, parang, before pa Ikaw pa rin pala yung bida. nagkabidyuhan. Oo, syempre ako, kung social experiment to, ako dapat ang bida pa din. Pangarap ko yung gano'n, yung I think meron din kayo yung meron kayong mga conversations in your head na ganito yung sasabihin nyo, ganyan. Laging ganun yung ko, nag-aabang ako lagi ng ganung moment, magkukumprontahan talaga ako. Kasi alam niyo naman yung bibig ko, di ba? Pero syempre, ngayon na nauso again ang social media, medyo lilo tayo dyan. Hindi ako tatahimik lang. I gusto ko yung point ni Dan na I think ganun din naman yung gagawin ko. Yung ipapakita ko how it should be done. Like, kunwari, yung may di ba pag may follow-up order ka na, hi, thank you, no worry, okay lang yan. Alam mo yun, na gano'n, thank you, good job. Alam mo yun, para makita na indirectly, may response ka dun sa kabilang table. So, but yeah, I think up to now, inaantay ko pa rin yung moment. Yung social experiment moment. Si Luwing sa Amerika, yung yung matanda na yung what would you do? Alam mo yun? Sa Napapanood ko States siya. yun, napapanood ko yun, what would you do? Like, may isang eksena, talagang eksena. Kunyari, racist family, ganyan-ganyan. Tapos meron silang kino-call out. Tapos may ibang normal na customer lang doon na, tinitingnan kung ano yung magiging reaction nila. Tapos bigla na lang kapag nag-react na talaga sila ng todo, in the middle, biglang lalabas yung crew na may camera. What would you do? Okay. What would you do? Sige, Sige. nakapag-share tayo ng 3 pet peeve natin. Ano naman yung natin, ginagawa natin kapag nakakita natin 'to sa mga kaibigan o kamag-anak natin? I mean, hanggang anong level ng pasensya yung kailangan mong gawin? Or meron ka na ba talagang mga pamilya or kaibigan na kinut off kasi etong pet peeve mo, bingong-bingo na talaga sila? Well, Unahin sige. natin si Ike's, go. Kasi I think over the years, nakapag-extend naman ako ng patience kasi up to now, friends pa rin naman kami ni Pot. Ay, sorry na. For the sorry na. Hindi, I mean, naano ko na kumbaga nagagawa ko ng, hindi confront but to talk about it in a parang respectful way. Na hindi, sabi nga nila, di ba, kapag magpi-praise ka, dapat gawin mo siya in public. If you're going to correct someone, do it in private. So, gano'n na lang yung ginagawa ko. Parang inaano ko na lang. Pini-PM ko na lang siya. Like yung nangyari sa atin ni Pot, di ba? Na parang sinabi ko niya, ayoko nung ganito, ayoko nung ganyan. Pero, I still, di ba, ginanon ko siya. Pero, sabi ko, hindi ako galit. Hina-highlight ko lang. Gusto ko lang siyang sabihin out there, di ba, na ito yung nararamdaman ko. Kaysa yung sumabog na lang ako, tapos mag-visit ako. May listahan pala ako ng mga kinaiinisan ko. Pet peeve ko pa naman yung maraming ayoko. Maraming kuda. Oh. Hindi naman siya like maraming ayoko. Lang, di ba? Parang, anyway, so yun. How about you, Dan? In-unfriend. In-unfriend. Hindi, in-unfamily ko. Basta buong pamilya nila, in-unfamily ko para sa peace of mind. Kasi buong pamilya nila ay pet peeve. Pet peeve. Ayun. Pero on a lighter note, kasi isa sa mga i-share ko sana na pet peeve yung sa gym, yung mga sobrang tatagal sa isang equipment.
Puwede naman sige additional nakikipagkwentuhan. yan, additional. So, Yun, yung sa akin, yung sa gym kasi nasa goals na ako, 'di ba? So yun, may mga ano, may mga gym goers doon na sobrang tatagal talaga nila sa isang equip. Parang tumambay sila doon at may mga kakwentuhan pa sila doon. So ayun yung isa sa mga naiinisan ko. So ang ginagawa ko kapag may ganun, parang ako na nag-a-adjust kasi 'di ba tayo naman kapag pupunta tayo dapat meron tayong routine tapos meron tayong sinusunod na mga kunyari may nakasanayan or may sinusunod na ito yung kasunod na gusto ko. Ito yung ganitong gagawin ko parang next. Dan, yung parang meron kayong today is leg day, parang gano'n. So kapag ganun, ako na lang nag-a-adjust parang para hindi masayang yung oras ko na sa pagiging mainipin at mainisin sa mga tao sa paligid. Nag-a-adjust na lang talaga ako na sige, ito ang mindset natin, baguhin natin at para sa peace of mind natin, adjust tayo para sa ibang tao, mga ganun. Kasi kaysa naman away-awayin natin, gym goer din yun. 'Pag nang away ako, forever ko na silang makikita. 1 year akong nag-enroll. So, Yun pala, yung sa membership pala taon, talaga yung concern niya. After 1 1 year kami pag palaps na yung contract ni Dan dun sa pwede na siyang maaway. Lipat ng ibang gym na lang. So yun, adjust lang sa mga tao sa paligid na kinaiinisan natin at nag-trigger ang pet peeve natin. Ako Bale, ganun ano na din. lang, no? Choose your pet. battle. Choose your pet peeves. Yeah, choose your battles na lang. Salamat Saint Jera Bustamante. Yan. So, galing kay Saint Jera Bustamante. Tapos ako, Bustamante, anong last name ni Jera na ngayon? Kasi Teka. ayan, maano natin. Para may correct natin ang ating Santa Choose Your Battle. Yun. Pero ako, habang hinahanap ni X yan, ako, syempre na-encounter ko pa rin hanggang ngayon yung mga pet peeves na nabanggit ko. Ako, adjustment ko lang dun is hinahayaan ko na lang sila. I mean, okay na sa akin yung ma-call out ko minsan. Pero pag hayaan mo na nga. Kasi minsan iisip ko, iniinis ko na lang yung sarili ko. Although naiinis pa rin talaga ako. Pero pag ganun, iiwasan ko na lang. Or didedmahin ko na lang. Na, okay, scoop, bahala ka dyan. Mga ganun level. Kasi, pet peeve ko pa rin naman talaga yun. Pero, ayokong maging self-righteous sa ibang tao agad-agad. Na, sasabihin kong ganyan na, eto yung para sa kanya yun eh. Parang yun yung way niya or something. So, bigay ko na lang sa kanya yun. Kasi, I mean, I believe naman, katulad din na nasabi ni Ike, I believe din naman na meron din naman akong mga ginagawa sa sarili ko or sa buhay ko na maaring nakakairita din sa ibang tao. Like yun nga yung pag-chat ko lang ng pangalan minsan. Kasi ang paliwanag ko lang doon is gusto ko malaman kung online ka ba o hindi. Kasi ayoko mag-aksaya ng kuda ko. Tapos hindi ka pa naman magre-reply agad. So yun talaga yung goal ko. Kung bakit pangalan lang muna yung inaanak ko. Gusto ko lang muna malaman kung online ka. Pero yun. Teka lang. Ano yun? Pero, pwede mong gawin yun kay Ikes na kunwari, Ikes, park ko lang to. Park ko lang tong question na to. Natutunan ko na naman na yan. Hindi na ako nag-a-Ikes kay Ikes. Pwede mong sagutin kapag online ka na mga ganun. Park ko lang to. Sige, gagawin ko na yan. Sige, sorry na. Kaya naman natin baguhin, di ba? Di ba? Ganon. Pero so far, yun lang naman siguro. Yun ang may mga adjustment. Kasi gaya nga naniniwala nga ako na meron tayong kanya-kanyang pet peeve. Pero you have to understand na meron ka ding isang bagay na ginagawa na pet peeve din ng ibang tao. So nobody's perfect talaga. So huwag kang magaling dyan. Hindi ka perfect. Oo, natutunan ko din yan. Natutunan ko din yan. Yung parang hindi lahat mag-a-adjust for you. Pero dahil ikaw ay individual na kayang mag-isip din naman, ikaw na lang din yung mag-adjust. Kanya-kanyang adjustment yan. Diba? Parang, totoo. Tsaka, I go.
Go. Hindi, sige go, ikaw na. I mean, in the end, sino bang talo? Sino ba nag-waste ng energy para mainis? Yun nga, yun yung sasabihin ko sa kanya. Kung yung mga bagets-bagets pa tayo, naiintindihan natin na nakakainit. Pero ngayon na medyo nasa adulthood levels na tayo, ikaw na mismo na lang yung gumagawa ng kinaiinis mo. So, might as well na ikaw na lang yung mag-ayos nung bagay na yun. Kung naiinis ka doon at alam mo maiinis ka, ay, huwag ka na pumunta doon, girl. Kasi pipikunin mo lang yung sarili mo. Pag mo pilitin. Gano'n. Lagi kong sinasabi yan din sa ibang tao. Yan, lagi kong sinasabi kay Jeremy yan kapag nai-stress siya sa work. Kasi ang dami niyang huwag mo kasi isipin. Kakaloka. Niinis mo yung sarili mo. Ganong level. Yun. Ay, ano ko lang din, yung kay, di ba, si Jera yung nagsabi na, na choose your battle. Tapos, pwede rin siyang magamit na, kunyari, choose mo kung saan mo gagamitin yung energy mo. Di ba parang halos same lang din siya. Yes, Diba? alam mo, narinig ko na rin yan. Hindi ko alam kung kanino. Kay Dan ko rin ata narinig yan, di ba? Huwag mong sayangin yung energy mo sa ibang tao. Yeah. Ang last question ko sa ating lahat, especially kay Dan at kay Ix, is bakit hindi nyo in-invite si MJ? Kasi we're choosing our battles. Ha? Ano ang gagawin yung dahilan kapag na-upload to bukas at makikita ni MJ? siya. Ha? Dito na ba Busy siya? Wala pa. Hindi, ata 1 week siya doon. 1 week siya Oh, doon. 1 week siya dun eh. Diba? May time difference, di ba? Tama ba? Wala. 1 hour lang Wala yata. ba? Wala, Vietnam? wala, Oh, wala. meron. E di meron. Kung Parang, 1 hour. parang Pero ano, again, busy nga siya. courtesy naman Busy daw. yun. Ano man daw yung sabihin? Man lang daw. Alam mo, i-edit nyo na lang. Nagdadamdam kasi yun ngayon. Up! Ay, off the, ano yan? Off Offline the yan. record. Hayaan na natin. Kakat natin. Hindi nyo ba to. i-edit to? Grabe naman. Hindi kami Hindi, nag-i-edit. Mamaya na to, Kaya mamaya na pala. to. Offline Huwag mong na. i-edit Oh. to. Just lang. Yeah. Kaya pala may nakalusot. Kaya pala Ayan na nga. Ayan na nga. But anyway, Dan, since ikaw ang special guest namin, meron ka ba mga shoutout mo na yung mga ilang friend mo? Di naman nila maririnig to eh. Yeah. May mga gusto ka bang i-shoutout? Go na. Ay, ayokong gamitin ng time ko sa kanila. Magandang shoutout yun. Ayokong gamitin ang time ko sa kanila. Eh di wow. Ayun. Eh, Ako, ano lang. Ano mo na yung pinarinig sa'yo ng kapitbahay mo dati? Ay, yung kapitbahay ba yun na dinala sa isang sangay ng pamahalaan? Sa barangay. Offline na. Next, ano na yan? Alam niyo Oo. guys, sa mga listeners namin na kasi may nakapansin sa work where sabi, oo nga, nagpa-progress na kayo, may mga guests na kayo eventually. Sabi ko, oo, kasi marami kami mga friends na bida-bida. Mga tahimik lang yan sa umpisa. Pero gusto ng mga nag-guest niya. Tony F pala. Yeah. Tony F pala. So I think, well, let's look forward sa mas maraming guest. Alam mo, medyo natatakot talaga ako mag-friendship episode kasi feeling ko masisira yung friendship after. Well, let's see kung Let's see. may masisira May pa ba sisirain kung pa ba? sira na. hoy, grabe kayo. Joke lang. But thank you so much, Dan, for guesting. Thank you so much. Pasensya na kung I am na-late so kami. I was surprised Aww. na nandito si Dan actually. Kanina lang sinabi ni Ike sa akin. Sabi ba nga ni Dan, anong oras ba ta? Ay, parang sabi, gantong oras na tayo, plus para masabihan ko si Dan. Si Dan? Bakit? Kahit may, ito na Diba naman nga tayo, po, kahit may initial mag-ano message dapat ako na ako? gano'n. Mag-ano ka? Di ba po, mag-guest sana ako. Pero secret pa yun, di ba po? Ah! Ay, iba ba yun? Oo, iba pa yun. Nakalimutan mo na ba yun po? Yung dapat mag-guest ako, pero ano? Oo, nakalimutan ko. Nagpe-pretend lang ako. Nagpe-pretend ako ng, pero hindi ko talaga alam. Ano yun? Alam mo, Akala mo, sige.
Alam niyo forgetful Ano ako. yun? Yung sa sa Drag Race. Oo. Siya yung Dapat mag-guest surprise. ako. Siya yung surprise guest ko dapat sa Drag Race Hanash natin dati. Tapos biglang nag-back out ang lolo mo. Episode Kasi hindi pa yan. ready yung drag Hindi, drag nakalimutan out. ko ng anong specific episode. Pero sabi ko ganyan, may special guest tayo agad. May dadagdag na special guest, ganyan. Tapos nung malapit na yung recording, bot hindi pala ako pwede, sorry. Pero nanonood ka dan? Ah, Oh, pero ano lang, okay. Philippines lang kasi Tagalog yung awayan nila eh. Grabe, ang dami lingkudan ni Dan, sa totoo lang. Oh, sige. Next time, drag din. Manood tayo ng drag din. Abang, Yes, magkakaroon drag tayo din. ng special episode for drag din. So, ibubuka na namin ha. For drag Yes. Sige, din. sige. Yeah. Sure. Ayun. O sige, ito na, final na to. Thank you so much again, Dan, for Ay, thank guesting, you. for choosing to spend your energy with us. Yes. Yay! Thank you very Alam niyo naman, much. madami akong entry sana sa mga Magpa-part sa mga 2 tayo previous pag kasama episodes. na natin Magpa-part si 2 tayo. MJ. Sama naman natin si MJ. Sige, pag nagusto ka na natin. Nagdadamdam na nga yung tao eh. Hindi na nga ako nagpapakita sa mga kaibigan natin. Parang nadadagdagan yung kasalanan ko kahit hindi ko alam. But yeah, sige, don't worry. Hi, shoutout na lang kay MJ. MJ, We love ya. ano bang party sa Vietnam? Hello. Sabi mo na lang itaguyod ang bandera ng Pilipinas. Itaguyod mo ang Oo. bandera ng Pilipinas. Powa. Corporate pa tayo niyan. Restaurant pala yun. Sorry. Anyway, this has been Pot with Dan. And this is Ike's. And this is Question for all with Ike's and Pot. Thank you, Dan. Bye.